Tinalikuran ni Eric ang pananagutan kay Bennett, ngunit sinalo ng kapatid niyang si Miguel. Ngunit ngayong hindi na kanya si Bennett, saka bumukal sa kanyang pusong pag-ibig para sa babae. Huli na nga ba ang lahat? Paano pa ang kanyang pag-ibig kung ang mahal ay pag-aari na ng kapatid? Isang kakaibang kwento na naman ang ating matutunghayan, mga ka-love tales. Maaaring ito'y naging kadaranasan na ng iba sa atin. Sana ay tayo ay mag-enjoy sa pakikinig at gayon din naman sana may matutuhan tayong aral habang ating sinusubaybayan ang isa na namang kwentong pag-ibig. Isa pang ulos at ipinagdiinan na ni Eric ang kanyang pagkalalaki sa kaloob-looban ni Bennett. Lalong humigpit ang yakap ni Bennett sa katawan ni Eric, pati ang kanyang mga paa, mahigpit na yumayakap sa baywang ng lalaki. Hindi niya mapigilan na mapaungol na maramdaman ang init ng likido sa kanyang kaloob-looban. Hupa ng init, ang kaninang nag-aalab nilang damdamin. Marahang umalis si Eric sa ibabaw ng katawan ni Bennett. Sumandal sa headboard ng kama. Inabot ang kahang ng sigarilyo at lighter sa side table. Kumuha ng isa at nagsindi. Humit-hit ito, sunod-sunod, malalim. Ano nga pala yung sasabihin mo kamo sa akin? Lumabas ang usok sa bibig ni Eric nang magsalita. Bahagya lang nitong sinulipan si Bennett. Dala ang kumot na nakatakip sa hubad na katawan. Sumandal din si Bennett sa headboard ng kama. Love, I'm pregnant. Walang ligoy na deklara ni Bennett na ang kasiyahang nasa puso nito ng mga sandaling iyon ay hindi matatapatan ng anumang salapi. Muntik nang malaglag ang sigarilyo sa bibig ni Eric sa kanyang narinig. What? Gulat na gulat itong tumingin sa katabi. Pumihit ng patagilid si Bennett paharap kay Eric. Ang sabi ko, buntis ako. 2 months na sabi ng doktorang check up sa akin kanina. Nahilo kasi ako habang nasa office kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ka ba natutuwa? Namutawi ang peking ngiti sa mga labi ni Eric. Natutuwa, syempre. Sino ba namang lalaki ang hindi matutuwang malaman na siya pala yung magiging tatay na? Ngunit iba ang nasa kanyang utak. Nag-iisip siya ng paraan kung paanong makakaiwas sa kanyang responsibilidad kay Bennett. Maling-mali. Rick, we're old enough. Pwede na tayong magpakasal kahit walang consent ng mga parents natin. Rick, kahit sa West papayag na ako. Kasal? Yes. Inapuhap ng kamay niya ang towel na nakasampay sa headboard at tinapis sa katawan bago tumayo. Pero ayoko naman sa West. Walang kwentang kasal sa West. Para lang yan sa mga walang magagastos. Pero ako may gagastosin. Kaya kailangan sa simbahan tayo magpakasal para din may basbas. Nagkakandotal siya sa paglulubid ng mga kasinungalingan. One more thing, patuloy ni Eric. Ayokong isipin ng mga parents mo na pipitsugin ang mapapangasawa mo. Namimilog sa tuwa ang mga mata ni Bennett habang siya ay nagsasalita. Another one, you are so beautiful, Bennett. Pinisil niya ang likas na namumulang pisngi ng babae. I want you to be the most beautiful bride na ikakasal this year. Pambobola pa niya. Tuwang-tuwa naman sa galak si Bennett sa pag-aakalang totoo ang mga pinahahayag ni Eric. Kailan tayo pakakasal sa simbahan? Baka malaki na ang tiyan ko nun. Tinabihan ni Eric ang babae at kinulong sa kanyang mga bisig. As soon as possible, sweetheart. Masuyo niyang pangako. Maybe after a month or 2? Eric, malaki na ang tiyan ko nun. Hindi tuwin ang pagtutol ni Bennett. Mahahayag ng kalagayan ko. Paano ko ipapaliwanag sa parents ko ang... Hindi mo naman kailangan mag-explain sa kanila eh. Patlang ni Eric sa pagsasalita ni Bennett. Ako na ang gagawa nun para sa'yo. Anong araw ba ngayon? Monday. Hintayin mo ako sa inyo sa Sunday. Bakit? Naguluhan si Bennett. Makikipag-usap ako sa parents mo. Hihingin ko sa kanilang iyong kamay. Gagawin mo yon? Pero bakit ikaw lang? Sino pang isasama ko? Malaon ng pumanaw ang mga parents ko. Alangan namang ipahukay ko ang kanilang mga buto para dalhin sa inyo. Ani ang may kahalong biro. Napabongis niya si Bennett. Pagkaway mo din nagseryoso. Diba may kapatid ka? Ano ang pangalan niya? Miguel. O bakit di mo siya isama? Umiling si Eric. Lagi namang busy ang taong yun.
Aside from this, hindi kami magkasundo. Tumango-tango si Bennett. E di hihintayin kita sa Sunday? Yeah, aniyang may kasama pang ang tango. Pagkatapos na pag-uusap nilang iyon, sabay na silang pumasok sa banyo at naligo. Nooy alas 7 na ng gabi. Ihahatid mo ba ako? Tanong ni Bennett habang nagdadamit. Mag-taxi ka na lang muna, sweetheart. May importanteng tao kong kakausapin eh. Perhaps naghihintay na yun sa meeting place namin. Ibinaba ni Eric sa lugar na madaling makasakay ng taxi si Bennett. Careful sa pagdodrive ha? Yeah. Goodbye for now. I love you. At mainit na hinagkan siya ni Bennett sa labi. Goodbye to you. Forever. Ang nasa isip niya. Dahil yun na ang huling pagkikita nila ni Bennett. Pinaharurot ni Eric ang kotse pagbaba ni Bennett. Hindi na nito hinintay na makasakay muna si Bennett bago umalis. Sa tahanan ni Mr. Garces, nagtuloy si Eric. Si Mr. Garces ang kanyang division chief sa DBWH at isa siya sa mga engineers nito. Gabi na nasagsag ka pa? Mahalaga ba yung sadya mo sa akin? Ani Mr. Garces nang patuloyan niya si Eric. Pasensya na ho sir. Itatanong ko lang ho kung open pa yung offer niya sa akin. Oh, open pa. Bakit, tinatanggap po na? Yes sir. Parang nakahinga ng maluwag na sagot ni Eric. At kung maaari sana makapunta ako doon kahit na bukas din. Matamang tiningnan ni Mr. Garza si Eric. Sobra naman yata ang pag-aapura mo makaalis. Samantalang nung una kitang kausapin tungkol sa project na yun sa Bacolod tigas na pagtanggi mo. Ang tingin at pananalita ni Mr. Garces nakapagpairita kay Eric, dangat nagtimpi itong huli. Ang sa akin lang naman ho sir kung pupwede. Pwede. Sige, agahan mong pagpasok bukas at ibibigay ko sa iyo ang appointment mo. Yun lang, at agad nang nagpaalam si Eric. Kasalukuyan naghahapunan si Miguel nang dumating si Eric sa kanila. Kain na kuya. Alok na nakababatang kapatid na sa age na 25 ay isa ng full-fledged businessman. 4 na ang hardware na pagmamayari nito. Dumulog sa pagkainan si Eric para saluhan ang nag-iisang kapatid na di naman totoong hindi kasundo gaya ng pagkakasabi niya kay Bennett. Dahil sa totoo lang nagmamahalan silang magkapatid at nagre-respetuhan sa isa't isa. Aalis nga pala ako bukas, ani Eric matapos maglagay ng kanin at ulam sa plato niya. Madedestino ka sa Bacolod at marahil taon ang aabutin ko ron. Ikaw na munang bahala dito ha? Kung ano't naman ang mangyayari, tawagan mo na lang ako sa destino ko. San ba yung Bacolod, kuya? Sa bandang Kabisayaan. Mag-iingat ka ron. Paalala pa ni Miguel na tila natatawa. Balita ako maraming aswang doon. Bahagyang natawa si Eric. Silang mag-ingat sa akin at baka silang aswangin ko. Biro pa niya. Nadinugtungan naman ni Miguel. Kung sa bagay, kuya, isa ka nga palang manananggal. Manananggal ng panty. At saka humalakak. Hindi lihim kay Miguel ang pagiging womanizer na nakakatandang kapatid. Malakas na rin lang nagtawa si Eric. Araw ng linggo, hindi maliwanag kay Bennett kung tanghali ba o gabi ang punta sa kanila ni Eric. Kaya minabuti niya na padamihan na lamang kay Aling Pilar ang putahing iluluto nito. Para in case sa tanghali dumating si Eric, hindi siya mapapahiya sa nobyo. At kung hindi naman at sa gabi ito dumating, ipaiinit na lamang niyang putahe. Naipaalam na ni Bennett sa mga parents niya ang gagawing pagpunta ni Eric sa kanila. At nagalak naman ang mag-asawang San Diego sapagkat sa wakas daw ay makikilala na rin nila ang tanging lalaki na nagpatibok sa puso ng kanilang dalaga. Halos buong araw na inalipin ng excitement si Bennett. Panay ang dungaw niya sa bintana at tanaw sa labas ng gate sa pagbabaka sakaling dumating si Eric sa oras ng tanghalian. Nooy mag-aalas 12 na ng tanghali. Kanina ko pa napapansin, panay ang dungaw at tingin mo sa labas Pansin ni Mrs. Arcela San Diego sa dalaga. Sino bang tinatanong mo? Wala ho, mama. Nahihiyang sagot ni Bennett. Ko, ang batang to't pinaglilihiman pa ako Kahit di mo sabihin, alam ko si Eric ang hinihintay mo. Ang pahayag na nakangiting ina. Nahihiyaman inamin na rin ni Bennett. Tama ka, mama. Si Eric ngang hinihintay ko kaya panayan tanaw ko sa labas. Bakit? Chinese ba si Eric? Kunot ang noon ng ginang. Hindi ho Tigas sa tangge ni Bennett with matching iling. Pilipino ho siya.
Natatawa ng malakas si Arcela. Nahampas pa sa kamay ng balikat si Bennett. Naku, Meredith ha, mabuti pa tawagan mong papa mo na makapag-lunch na tayo. Mamayang gabi mo na abangan ang pagdating ni Eric. Natatawa pa rin sabi nito na kinakunot ng noo ni Bennett. Bakit ho, mama? Kasi iha, ang Filipino hindi umaakit ng ligaw kung araw. Sa gabi sila umaakit ng ligaw. Paliwanag pa ni Arcela. Pero hindi ko naman maniligaw si Eric, mama. Katipan ko na siya at natigilan si Bennett. Huli na upang bawiin pang naipahayag na niya. Ang masayahing mukha ni Aracela na palitan ng pagdilim. Hindi dito naibigan ang ipinagtapat ng hindi sinasadya ni Bennett. Buo ang paniniwala nilang mag-asawa na ang lalaki hinihintay ng kanilang anak ay isang manliligaw na napupusuan at hindi pa katipan. Kailan ka pa nakipagkatipan sa lalaking yon na hindi namin nalalaman ng iyong papa, Bennett? Usig ng ina. Mama, let me explain, please. Sagutin mo ang tanong ko. Pigil ni Arcela ang pagtaas ng boses. Kailan mo ba naging katipan ng Eric na yon? Almost 4 months na, Mama. Nginig ang boses na wika niya. Almost 4 months? Hindi makapaniwalang gagad ni Aracela. Oh my God! Bulalas nito. I can't believe nagawa mo kaming paglihiman ng iyong papa nang ganon katagal, Bennett. Nag-init ang kanyang mga mata sa pagpipigil na mapaiyak, ngunit hindi kaya ng kanyang kalooban ng pananumbat ng ina. Nagsimula siyang mapasigok-sigok. I am very disappointed at you, Bennett. Baka sa pananalita ni Arcela ang sama ng loob. Ikaw na pinag-aral namin ng iyong papa sa exclusive school for girls? Ikaw na pinalaki namin sa kagandahang asal at pangaral ay nagawa pa makipagligawan at makipagnobyo sa kalye? Tuluyan ang napaiyak sa kanyang mga palad si Bennett. I'm sorry, ma. Napahagulhol na siya. Napailing ng mapait si Arcela. Hindi kami naging mahigpit na parents sa'yo, Bennett. Patuloy pa niyang sumbat. Besides, we give you all the best. Lagi ka naming inuunawa. Nang simulan kang ligawan years ago, isa lang ang kabiling-bili na namin sa'yo ng papa mo. Huwag kang paliligaw sa kali dahil may bahay ka, pero sinuway mo pala. Pagkawi ka nito, tinilikonan lang ni Arcela ang dalaga. Lalo lumakas ang pag-iyak ni Bennett. Hiyang-hiya siya sa ina o sa parents niya dahil nagawa niyang sawayan na nag-iisang kabiling-bili na ng mga ito sa kanya, ang wag paliligaw o makikipagnobyo sa labas ng kanilang tahanan. Pero anong magagawa niya? Na-meet niya si Eric sa mall by accident at na-attract agad siya sa lalaki. Since then, madalas na niyang saglitan ni Eric kung di man tinatawagan sa opisinang pinapasukan niya. Gorgeous and very romantic si Eric. Hindi man magsalita, nangungusap naman ng dark brown itong mga mata. And all of a sudden, nasumpungan na lamang niyang sarili. Nakadate na ito sa beach. Ka-dinner date sa isang first-class na restaurant. Kasama sa panonood ng sine. Hanggang sa bandang huli matagpuan na lamang niyang sarili. Nasa bisig na nito. Ipinadarama sa kanya ang kakaibang kaligayahan sa loob ng isang kwarto. At mula noon, paulit-ulit niyang pinagkaloob kay Eric ang kanyang pagkababae. Umupo sa sofa si Bennett. Batid niya hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos madulas sa bibig niya at sumbatan ng ina, alam niya, papanaog ang kanyang papa at ang galit naman ito ang siyang haharapin niya. Ihanda na nga ni Bennett ang kanyang sarili, ngunit ganoon pa man, nangangatog pa rin ang kanyang tuhod. Nginig ang kanyang kalamnan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at umandap-andap ang kanyang kalooban na makita mga paa ng ama na bumababa sa hagdanan, kasunod ang kanyang mama. Napayoko si Bennett. Hindi kayang salubungin ng kanyang mga mata ang tila balaraw na tingin ng kanyang papa. Lalo siyang nakaramdam na matinding pagkatakot nang huminto ang mga paa ng ama sa kanyang harapan. Bennett! Dumadagundong sa kanyang pandinig ang boses ng kanyang papa. Dahan-dahan siya nagangat ng ulo at itinunghay kay Benito ang luhaan niyang mga mata. Papa? Totoo ba ang sinumbong sa akin ng iyong mama? Muli siyang napatungo. Opo. Tugon niya sa nginig na tinig at mariin niyang pinigit ang mga mata upang tanggapin ang sampal na maaaring padapuin ng ama sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ginawa ng kanyang papa ang kanyang inaasahan. Sa halip muli itong nagtanong. Tanong na kahirap sagutin. Saan na humantong ang pakikipagnobyo mo sa Eric na ito?
Naglihim na siya sa mga magulang na makipagnobyo kay Eric. Sa pagkakataon bang ito'y magsisinungaling siya sa mga ito? Saan, Bennett? Parang kulog ang boses ng kanyang papa. Ang lalaking hindi marunong magpunta sa bahay ng babae para formal na manligaw ay listo, Bennett. Lalaking mabilis, parang lobo. Kunyango. Nagkukunwaring mabait pero manloloko. Ngayon sabihin mo sa akin, saan na kayo humantong ng Eric na to? Sa kama? Sumagot ka. Sa kama ba? Darating si Eric at ito magsasabi sa mga parents niya. Pansamantalay kailangan na muna niya magsinungaling. Umiling siya. Hindi pa po, Papa. Ni minsan, hindi namin iniisip ang sinasabi ninyo. Kahit po, kahit po halik, hindi pa po ako nagpapahalik sa kanya. Kalokohan! Muling dumagundong ang boses ni Benito San Diego. Isang malaking kasinungalingan. Dinuro nito si Bennett. Pero pansamantalay paniniwalaan kita, Bennett. Hihintayin ko na lang ang araw na kusa kang ibubunyag ng mga kasinungalingan mo. At pag dumating ang araw na yon, huwag mo nang hihintayin pang palayasin kita. Dahil kahit nakaisa-isa ka naming anak ng mama mo, hindi ako mangingiming itakwil ka. Pakiwari ni Bennett ang araw na iyon, ang araw ng pagtungo niya sa bibitayin. Araw ng kanyang kamatayan na kailangan niya ng isang mahusay na abogado para makahingi ng absolute pardon sa mga magulang. At si Eric ang abogadong inaasahan at kailangan niya at wala nang iba pa. Darating si Eric. Makikipag-usap siya kina papa at mama. Hihingin niya ang aking kamay. Pagkatapos nun wala nang problema. Magpapakasal kami, then we will live happily ever after. Payapa ang kaloobang wika ni Bennett sa kanyang sarili. Kulang na lang hilain niya ang kamay ng orasan para gumabi na. Nooy 5:00 pa lamang ng hapon. Sumikdo ang puso ni Bennett sa pananabik nang dumating ng 6:00 ng gabi. Eric, dumating ka na! Sigaw ng isip niya. Nakadungaw siya sa bintana ng silid niya at nakatanaw lamang sa labas ng gate. 7:00 nakatayo na si Bennett sa may gate. Baka matrapik lang siguro kaya hanggang ngayon wala pa siya. Pagbibigay katwiran niya sa hindi pa pagdating ni Eric, bagaman parang niloloko na niya ang sarili. Pinapalubagan na lamang niya ang kanyang loob. Araw yun ng linggo at alam na alam niya, hindi matrapik ang pagpunta sa kanila. Ngunit kailangan niyang gawin yon para mapawi ang aandap-andap na agam-agam na baka nga hindi tumupad sa kanyang pangako si Eric. 8:00 na at nagsimula na siyang mabalisa ng tuluyan. Bakit kaya wala pa si Eric? Darating pa ba ito o hindi na? Fulfill your promise, Eric. Please? Usal niyang parang nawawalan na nga ng pag-asa. At tuloy nang bumagsak ang kanyang balikan sa kawalang pag-asa. Noong 10:00 na wala pa rin si Eric. Hindi na siya darating. Usal niyang pumihit paharap sa bahay at patalikod sa gate. At marahil, ito na rin ang simula ng hindi niya pagpapakita sa akin. Aniya pa habang ang mga luha ay nag-uunahang gumawa ng das sa kanya magkabilang pisngi. At kung magkagayon nga, pababayaan na lang ba niya si Eric na takbuhan itong pananagutan sa kanya? Nakatulugan na namin ng iyong mama ang paghihintay sa nobyo mo. Bukas ng usapan ni Benito, habang ito, ang asawa at si Bennett ay nag-aagahan. Lagi na'y parang kulog ang boses nito kapag nagsalita. Marahil dala ng pagiging general nito sa hukbo. Dumating ba siya? Umiling ang nakatungong dalaga. Hindi po, Papa. Sagot niyang napasinghot. Pinipigil ang paghikbi. Mugtong-mugto ang mga mata ni Bennett dahil sa magdamag na pag-iyak. Tinawagan ka naman ba? Umiling Alicia. Hindi rin po, Papa. Hindi ako tanga, Bennett. Lalaki rin ako. Pinaniwalaan kong wala pa kayong physically involved na nobyo mo. Pero gusto ko siyang makita. Saan ko siya matatagpuan? Hindi tanga ang kanyang papa. Pinaniwalaan nito ang sinabi niyang wala pang namagitan physically sa kanila ni Eric. Ngunit ibig nitong makita ang nobyo niya. Alam niya kung bakit. Ibig maniguro ng kanyang papa na kung ano't ano man, hindi makakaiwas sa kanya si Eric. Pabor yun sa kanya kung sakali mang ibig siyang takbuhan ni Eric. Ang problema, hindi niya alam kung saan nagtatrabaho si Eric. 4 lang ang nalalaman niya kay Eric. Ang pangalan nito, ang pagiging engineer, ang pagiging ulila nito sa mga magulang at pagkakaroon ng isang kapatid. Bukod doon, wala na. Ganon siya katangang umibig dito. Uy, aminado.
Anong buong pangalan ng Eric na yon at saan ko siya matatagpuan? Dumagundong ang boses ulit ni Benito na kinapitlag ni Bennett sa kinaupuan. Sumagot ka agad nang hindi nagagalit ang papa mo. Singhal ni Arcella. All of a sudden, parang nawala ang amor nito kay Bennett. Papa, wag na po muna. Ako na pong bahala. Kung ang dahilan ng hindi niya pagsipot kagabi ang ipag-iwas, okay lang naman po yun sa akin. Total pa wala namang nangyari sa amin para ako'y maghabol sa kanya. Ani ang hindi makontrol ang panginginig ng boses. Sana nga, Bennett. Sana nga. Anang ama na kinalmante ang sarili at duda sa kanya mga sinabi. Hashtag, defensive kasi.